Sa mga kaibigan, magpatuloy tayo sa ikatatlong bersikulo hanggang sa ikalimang bersikulo ng unang kabanata ng Genesis, mga kaibigan. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Okay? Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag na niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang unang araw. Ayan, mga kaibigan, dito sa tatlong bersikulo na ito ay nilikha daw ng Diyos ang liwanag. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. So, nakita ng Diyos na maganda ang liwanag. Kaya ibinukod niya ang liwanag sa dilim. At nakita niya na maganda ang kanyang ginawa. At nagkaroon ng dilim. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Yan ang kasaysayan ng Biblia noong unang panahon, mga kaibigan. Yan ang kasaysayan ng ating mundo noong unang panahon na nilikha pa ng Diyos ang mundo. Kinumpleto niya lahat bago niya nilikha ang tao. Kaya may mga tao na mahilig magtanong, may mga tao na ayaw maniwala sa Biblia kasi mas pinapaniwalaan nila ang siyensya, pero ang hindi nila iniisip na sa hindi pa ang siyensya ay ang Biblia umiiral na. Ang siyensya ay nagiging lang ng tao, bunga ng kaalaman ng tao. At ito din ay pahintulot ng Diyos na mangyayari. Kaya nagkaroon ng siyensya. Kaso ang paliwanag ng siyensya ay iba sa paliwanag ng Biblia. Ang paliwanag ng Biblia ay simula sa wala hanggang sa meron. At ang paliwanag naman ng siyensya ay simula sa maliit hanggang sa malaki. So ang siyensya ay nagpapaliwanag ng tinatawag na evolution. At ang Biblia naman ay nagsasabi ng creation. Kaya magkaiba ang kategory, mga kaibigan, dahil ang Biblia ay nagsasabi ng tungkol sa creation o paglikha, samantalang ang siyensya ay tungkol sa evolution o yung mga bagay na nag-evolve, na naging gaya ng tao. Ang paliwanag ng siyensya ay ang tao ay simula sa unggoy hanggang sa nag-evolve hanggang sa naging tao. Ang paliwanag naman ng Biblia, ang tao ay simula sa alabok at ang alabok ay hinipa ng Diyos upang magkaroon ng buhay. Kaya ayan, mga kaibigan, ang nakasulat dito sa Biblia, mga kaibigan. So dito lang tayo, mga kaibigan, at ingat kayo palagi, mga kaibigan.